Sa kalye ng analoga ng binundok sa isang malaking bahay, nakatira si Kapitan Jack. Siya ay nagsasagawa ng pagtitipon sa kanyang tahanan at naghahanda ng salo-salo. Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda naroon ang mga kalalakihan at kababaihan, nagkakasiyahan sila habang nagpapalitan ng kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso at ang dating kora ng San Diego na si Padre Sibila at kora ng mga binundok na si Doña Victorina, si Ginoong Laro at si Tenye de Guevara. Hindi ba ninyo batid na maraming mga Indio ang mga mangmang? Hindi rin ba ninyo batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaari mong masaktan sa Kapitan Tiago. Kasi matagal nang ipinalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio, ngunit siya isang mangmang. Mga kaibigan, nagdala sa inyo ang dahilan ng pagsasarong ito. Ang anak ng sirang kaibigan, si Don Sumo Ibarra, parating mula sa Europa. Buenas noches mga amigos at sa pura ng aking mga bayan at sa kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Si, hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailanman hindi kami naging matalik at kaibigan ng iyong ama. Kayo na ba ang anak ni Layumang na si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Jeremy. Maligayang pagdating naway mas impalad kayo sa inyo. Senyorito Ibarra, nakahanda na pong hapunan. Wala ka bang mga mata? Meron po, senyora, mga matang mas malinaw pa kayo sa inyo. Ngunit ako'y nakamasid sa inyong buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang nakita nyo? Noong natutunan ko yung kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ay nagtitikta ng kasaganahan o ang pag-iikaw. Nagawa mong gustahin ang iyong yaman para lang dyan? Wala ka bang ibang alam? Wala ka bang mas nakitang mas mahalaga pa kaysa dyan? Isa kang bulag, kahit ang isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Naway ipapabahumanhin niyo ako. Kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa ako bukas para sa Espanya at sa Pilipinas. Huwag mo nang umalis. Darating pa si Maria Clara. Nakita na ninyo? Ganyan ang mga kabataan na pinapadala sa Europa. Naging mayabang at mapagmataas. Wala kang karapatang magsulong sa mga astig laban sa iyo. Julius Rizal! Ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa iyo ang masamang salita na yung pilikawan mo dati. Para bang napakagaling ng magmura. Ang nangyari hindi tama. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon, ng tamang pagkakataon. Inanipula nila ang mga paglilitis. Bakit galit na galit ka? Sa totoo lang ako lang nang mamatay, hindi ikaw. Hindi ko ito matanggap, Rizal! Ako ay bibigyan na sa kukuliin ko sa gobyerno. At bakit? Babalik na lang ako sa Espanya. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa lahat ng mga kababayan mo. Sa mga Pilipino. Dahil hindi ako nagtagumpay. May pagtanggol ka. Patawarin mo ako, Rizal. Wala ka dapat kaya ayos lang naman ako. Ayos lang.
hecho la solución es tan fácil que no sé por qué ninguno de ustedes pensó en eso. Lilang naman ang aking mungkahi. Humukay ng ilog patungong Kamaynilaan. Magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. De esta manera la tierra no se despedacia, nuestro viaje será más fácil. Simple, pagpamanhin nyo sana kung pagtukoy sa inyong mukhain. Sapagkat sa panukalang ito'y malaking salapi ang puno. At sana man tayo kukuha ng salaping ipambabayad sa mga manggagawa. Sino namang nagsabing masahuri ng mga manggagawa? Isa pa'y nasa pilitang pagtrabahuhin ang mga bilanggo, bihag, matatanda, binata at batang lalaki. Ngunit ang inyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Wala na ako ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Salve, huwag na ninyong subukang magsalita ng mga pangatwirang katunggakan. Ano naman ang kabuluhan ninyong mga praile kung ang bayan ay maghihimagsik? Ang lupain nito ay maraming beses na naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Isang napakawalang kultural. At talakayin pa ang mga bagay na ito sa vapor pa naman. At na ako ng isang panukalang matipid at pakipakinabang upang linisin ang mga wawa sa Laguna. Kung sa bagay, ikaw naman Don Custodio, ano ang iyong panukala? Kung tutusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng mga pato ang mga taong naninirahan malapit sa ilog. Ang mga pato ay kakain ng suso kasama ng mga buhangin sa ilalim ng lawa. Kung makukuha ay mas mapapalalim pa ang tubig at mas mapapabuti